Tinatayang aabot sa 600 million pesos kada buwan ang nalulugi sa ekonomiya dahil sa ipinatutupad na load restrictions sa San Juanico Bridge ayon sa Office of the Civil Defense. Dahil dito sinusulong ng ahensya ang deklarasyon ng state of calamity upang mapabilis ang rehabilitasyon ng tulay at maiwasan ang mas matinding perwisyo sa rehiyon. Narito ang balita ni Cresceline Cataro. Simula nang ipatupad ang load restriction sa San Juanico Bridge noong Mayo 15, daan-daang sasakyan ang na-stranded na nagdulot ng seryosong pagkaantala sa daloy ng kalakalan at transportasyon na nagpapabigat sa ekonomiya ng Eastern Visayas. Ayon sa tagapagsalita ng Office of Civil Defense na si Director Chris Bendijo, posibleng aabot sa 300 hanggang 600 milyong piso ang kabuang economic losses sa gitna ng implementasyon ng load restriction sa San Juanico Bridge, isa sa pinakamahalagang tulay na nag-uugnay sa Samar at Leyte. Ang San Juanico Bridge ay itinuturing na pangunahing transport artery sa Eastern Visayas at ang anumang pagkaantala sa pagkukumpuni nito ay may direktang epekto sa ekonomiya, seguridad at daloy ng serbisyo sa mga lalawigang nakarugtong dito. In fact po, ito pong mga projections na ito, kaya po natin ginawang minimized movement lang ay para po hindi talaga maramdaman yung kabuang impact nito. No? So, on a monthly basis, nasa mga 300 to 600 million pesos ang ating projected economic losses. Kaya naman, ani Bendijo, iba't ibang alternatibong solusyon ang tinitingnan ngayon ng OCD upang maibsan ang epekto nito. Ito'y tulad na lamang ng rehabilitasyon ng mga umiiral na pantalan, pagpapalawak ng RoRo operations sa tulong ng Marina, pagbibigay ng certificates of public convenience para sa mga coaster na magbibigay ng libreng sakay sa mga apektadong pasahero at iba pa. Pagdating naman sa long-term solutions sa adong opisyal, hinihintay ngayon ng OCD ang plano mula sa DPWH tungkol sa pagtatayo ng isa pang tulay na maaring maging alternatibo sa San Juanico Bridge. Samantala, inilatag naman ng OCD ang maidudulot na tulong kaugnay ng rekomendasyon ng ahensya na magdeklara ng state of calamity sa Eastern Visayas. Inihayag ni Bendijo na makatutulong ng malaki ang pagdedeklara ng state of calamity upang mapabilis ang paglalabas ng kinakailangang pondo para sa agarang pagkukumpuni at rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Ito ay mula sa NDR-RMC Resolution number 1, Series of 2025. Ang dulong bahagi po nito nakalagay, hereby resolves to recommend to His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. the declaration of a state of calamity in Eastern Visayas to expedite the release of necessary funds and facilitate immediate repair and rehabilitation of the San Juanico Bridge, thereby restoring vital logistics and public services. Sa pamamagitan ng nasabing deklarasyon, magkakaroon ng legal na daan upang magamit ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund o mas kilala bilang Calamity Fund. Sa ating budget, wala po tayong nakalaang pondo sa kasalukuyang budget upang sa repair ng specifically ng San Juanico Bridge. Kung kaya't kinakailangan natin ng deklarasyon ng state of calamity upang makapag-release tayo ng pondo sa immediate reconstruction at rehabilitation ng San Juanico Bridge. Binigyang diin naman ng opisyal ang kahalagahan ng tulay sa daloy ng mga pangunahing produkto at serbisyo sa rehiyon. Ayon sa datos ng OCD, tinatayang mahigit 14,000 mga sasakyan ang dumaraan dito kada araw. Kabilang ang mahigit 1,000 heavy trucks na may kargang basic commodities, petrolyo at iba pang supply. Kung kaya't sa pamamagitan ng deklarasyong ito, sabi ni Bendijo, mapabibilis ang retrofitting, rehabilitation at repair ng San Juanico Bridge. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News.